tulong sa dalaga. Ganun po ba? Si Pudok, gagawin ko ang lahat. Hanap ako ng pera kahit anong mangyari. Kayo muna ko ang bahala sa mama ko Alis muna ako. Malumanay na sabi ni Mariel. Kahit na ang totoo, hirap siya. Hindi na niya hinintay pa na magsalita ang doktor at mabilis na umalis. Palabas siya ng ospital at naglakad-lahad para makapang-isip ng gagawin. Lumipas ang ilang sandali at bigla na lang tumulo ang luha sa mata ni Mariel. Wala na siyang ibang kamag-anak. Mama na lang niya ang natira sa buhay niya. Ano naman yan ang gagawin ko? Mulong ni Mariel sa sarili habang pinapahiran ang luha niya. Miss? Napahinto si Mariel sa paglalahad. Nung may humintong sasakyan sa gilid niya, tinignan niya ito at nakita ang isang napakagwarpong lalaki sa driver's seat na nakasuot pa nga ng tuxedo. Ako, turo ni Mariel sa sarili. Seryosong nakatingin ang lalaki sa kanya. Sabay biglang sabi nga nito, "Bubuntisin kita, kapalit ng 10 milyon. Ano? Mukha bagong bogaw? Mabilis sa singhal ni Mariel. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Ano ba ang ginawa niya para parusahan ang gusto? Siisip nga niya. Birheng bogaw? Pwede po yun? Natawa na nga lamang siya sa sarili. Ayaw mo ba? Oo o hindi lang. Ang kailangan kong marinig sa'yo. Sabi naman ng lalaki. Nakakagulat ang nangyari. Hindi naman agad makapayag si Mariel sa alok ng lalaki dahil bukod sa hindi pa siya nabubuntis, virgin pa siya. Kaya nga nasabi niyang biriheng bugaw ang bansag sa kanya kung sakali. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Kinakabahang tanong ni Mariel. Dahil ba nagjo-joke lang ang lalaki. I'm Felix. 10 million kapalit ng pagdadala mo sa anak ko. Hindi ka daliyoan ang titirhan mo at gastos mo habang nabubuntis ka. Alok na naman ang lalaking si Felix. 10 milyon? Bulong ni Mariel at napapaisip. Magiging sapat na ang perang yun para mapagaling ang mama niya at magkaroon sila ng konting negosyo na panghabang buhay. Lahat ng yun, mangyayari kapalit ng dignidad niya, ng virginity niya. May isang kondisyon na ako. Taas noong sabi ni Mariel. Kapag nabuntis ako, lahat gagawin mo para mabigay lahat ng kailangan at gusto ko. Hindi kaya madali ang magbuntis. Dagdag pa nga niya. Mabilis na tumango si Felix. Matapos ang ilang sandali na malaya ng alamon ni Mariel, na bumalik siya ng ospital, kasama si Felix. Sinabi ni Mariel ang tungkol sa mama niya, at dahil kay Felix, ooperahan na nga ito. Follow me, Miss Mariel. Nagdadalawang isip man, sumunod na lang din si Mariel sa nurse papunta sa isang kwarto sa ospital. Pinaupo siya ng nurse sa isang hospital bed. Anong gagawin niya sa akin? Kinakabahang tanong ni Mariel sa nurse. Hindi man na-explain sa'yo na maayos. Lalagyan kayo ni Doc ng sperm ni Mr. Felix para mabuntis kayo. Sagot naman ng nurse. Napakagat naman ng iba pang labi si Mariel. Dahil akala niya ay may mangyayari sa kanila ni Felix. Pero ibang proseso pala ang gagawin para mabuntis siya. Mas mabuti na rin ito dahil kahit papaano ay mapapanatag siya dahil hindi makukuha ang virginity niya ng isang lalaking star hero o hindi nakakalala. Sa hamuhang, talagang mayaman si Felix dahil binayaran nito agad ang bill sa ospital ng mama niya. Yun naman ang ikinamangha niya dito. Hindi siya nagdalawang isip na tulungan sila. Ito, hindi po ba masakit yan? Tanong ni Mariel. Nang makapasok ang isang doktor na babae na may dalang matulis. Ni-injection. He will not feel pain. Irelax mo lang ang sarili mo. Pinakalma naman ni Mariel ang sarili at nag-isip ng positibo para sa 10 milyon. Kakayanin niya para sa kinabukasan nila ng mama niya. 2 weeks later,
Pabalik-balik ang lakad ni Mariel sa sala ng isang malaking mansyon kung saan siya pinatira ni Felix. May 2 kasabay sa mansyon at isang driver. Hawak-hawak ni Mariel ang isang pregnancy test. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Felix. Gulong-gulo ang buhok nito at halatang pagod na pagod dahil sa nakababa nitong balikat. At inaantok ng mga mata. Gabi na pero hinihintay ni Mariel ang pag-uwi ni Felix. Anong ginagawa mo rito sa baba? Tanong ni Felix. Lumapit si Mariel sa kanya at inaabot ang positive na pregnancy test. Kinuha ito ni Felix at agad na nakuha ang ibig sabihin ng 20 linya sa pregnancy test. Buntis ka na? That's great news. Rest now at magpapacheck up tayo agad bukas. Masayang sabi ni Felix at agad na hinatid si Mariel sa kwarto niya. Hindi na umangal si Mariel at sumunod na lang din. Excited din siya sa pagbubuntis niya pero mas excited siya na manganak at magbagong buhay kasama ang mama niya. Nakatulog si Mariel pero lumipas ang ilang oras ay nagising siya dahil kumukulang sikmura niya. Bakit gutom na gutom ako? Kumain naman ako ng hapunan na. Bulong ni Mariel at mabilis na bumangon para bumaba. Tinungo niya ang kusina. Nasa 2nd floor na mansyon ng mga kwarteng kaya bababa pa siya ng hagdan. Madilim na ang mansyon pero maliwanag ang buwan kaya nakikita ni Mariel ang tinaraanan niya hanggang sa makarating siya sa kusina. Habang naghahanap ng makakain, ay bigla namang umilaw ang ilaw sa kusina. Anong ginagawa mo? Napalingon si Mariel sa nagsalita. Si Felix. Nagugutom ako eh. Tanging sagot ni Mariel at nakakuha na ng pagkain. Napakunot naman ang noo si Felix nang makita ang isang cookie sa isang kamay ni Mariel at mayonnaise. Pinagsama niya ni Mariel at sarap na sarap siya sa pagkain nito. Pwede mo namang gisingin ang maids para maghanda ng pagkain mo. Umiling-iling naman si Mariel. Hindi ayos lang, may mga cookies pa naman dito. Kumuha si Mariel ng bowl at nilagyan ng cookies para patungan ng mayonnaise. Inilagay niya yon sa mesa at umupo para kumain. Napailing-iling si Felix. Pregnancy craving siguro ang nangyayari kay Mariel. Sa isip niya. Bakit gising ka pa? Tanong ni Mariel kay Felix na kumukuha ng malamig na tubig sa refrigerator. Hindi ako makatulog eh. Talaga? Kung ganon, kwentuhan mo na tayo. Hindi pa natin masyadong kilalang isa't isa. Suwestyon ni Mariel. Kilala na kita. Mariel Reyes, 25 years old, nakatira sa probinsya, sa Visayas. May natitirang isang pamilya. Yung mama mo, na nasa ospital at papagaling. Graduate? Pinutol ni Mariel ang sinasabi ni Felix. Teka, stalker ba kita? Alam mo yata ang buong buhay ko ah. Tapos wala man lang akong alam tungkol sa'yo, kahit maliit na detalye pa. I've done my research. Hindi ako basta-basta pumupulot ng kung sino para magdala sa magiging anak ko. At bakit ka pumirma ng kontrata kung hindi mo naman pala ako masyadong kilala? Dinagdagan ni Mariel ng mayonnaise ang cookies na kinakain niya. Actually, hindi ko naman talaga tatanggapin ang offer mo. Gipit lang talaga ako. Ano naman ang gagawin mo kung tinanggihan kita? Pipilitin ko. Nagtaka naman si Mariel sa sinabi ni Felix. Actually, komportable siya kay Felix at hindi niya alam kung bakit. Nagkita na ba tayo noon? Biglang tanong ni Mariel. Ano sa tingin mo? Pabalik na tanong ni Felix. Nag-isip naman si Mariel at tinitigan na mabuti ang mukha ni Felix kung nagkita na ba sila noon. Bilisan mo na ang pagkain. Sabay na tayong umakyat sa taas. Dagdag ni Felix. Anong kwento ng buhay mo? Nasaan ang parents mo? Girlfriend or fiancé? Sunod-sunod na tanong ni Mariel. Wala na akong mga magulang at walang girlfriend o fiancé. Tanging sagot ni Felix. Ang tipid naman sumagot. Pabulong ni Mariel sa kabinit-bit ang bowl na may laman pa at naglakad pabalik sa kwarto niya. Nakasunod naman si Felix sa kanya hanggang sa marating ang kwarto niya. Alam mo, sabihin mo na lang kaya kung saan tayo nagkita. Ang nagkita na ba talaga tayo?
Sambit ni Mariel sabay lingon kay Felix. Importante pa ba yun? Sige na, matulog ka na. Hindi naman nakapagsalita ulit si Mariel. Nang iwanan na siya ni Felix, sa hinatatayuan niya. Napapuntong hininga na nga lamang si Mariel. Ay pumasok sa kwarto niya. Gusto lang naman niyang mas makilala sa Felix. At walang ibang kahulugan yun. Kinabukasan. Congratulations! You're 2 weeks pregnant. Masayang sabi ng doktor. Kitang-kita naman ang pagliwanag sa mukha ni Felix sa magandang balita. Thank you so much, Doc. Pagpapasalamat ni Felix samantalang nanatiling tahimik lang si Mariel. Just make sure to give everything she needs with proper discipline. Kahit na maigpit ang habi ng baby, hindi pa rin madali ang mabuntis, kaya alagaan mo siya. Paalala ng doktor, makakaasa kayo, Doc. Paniniguro ni Felix. Saka tinignan si Mariel, na nakatingin naman sa paligid ng klinik. Matapos magpatingin sa doktor, ay umalis din sila sa klinik dito. May dadaanan na ako sa opisina. Saglit lang saka tayo uwi. Nagmamanehong sabi ni Felix kay Mariel. Sige, take your time. Tanging sabi ni Mariel at nasa labas lang ng bintana ng kotse ang tiyen. Narating din nila ang kumpanya ni Felix. Ang kaninang matamlay na si Mariel ay namangha nang makita kung gaano kalaki ang kumpanyang pagmamayari ni Felix. Pwede ka maghintay lang dito. Saglit lang ako. Pwedeng sumama? Mabilis na sabi ni Mariel. Nakita naman ni Felix ang excitement sa mukha ni Mariel. Kaya tinamuan nito dahil baka maboard din ito kung iiwan niya sa kotse. Pagpasok nila sa loob, ay binati agad sila ng guard ng kumpanya. Masayang-masaya naman si Mariel sa nakikitang empleyado na mababait at pumabati sa kanila ni Felix. Anong gagawin mo rito? Ang laki pala talaga ng kumpanya mo, sabi ni Mariel habang sinusundan sa paglalakad si Felix hanggang sa pumasok sila ng elevator. May pipirmahan lang ako saglit sa opisina ko. Bakit? Gusto mo bang ipasyal kita rito sa buong building? Sa Hana? Sasabihin ko lang na pwede ka namang hindi magmadali. May pagkain ba rito? Nagugutom ka. Sila lang dalawa ni Felix ang nasa loob ng elevator. Tumango naman si Mariel bilang sagot sa tanong ni Felix. Binunot ni Felix ang cellphone niya mula sa bulsa ng pants niya sa katinawagan ng sekretarya na magdala ng pagkain sa opisina niya sa loob ng 5 minuto. May specific ka bang pagkain na gusto? Tanong ni Felix. Habang hindi pa binababa ang tawag. Yung may cheese sana, pangiting-iting sabi ni Mariel. Inutos naman agad yun ni Felix sa sekretarya niya at binaba ang tawag. Tahimik silang lumabas ng elevator sa 9 na palapag at naglakad papunta sa opisina ni Felix. Nanatili ang pagkamangha ni Mariel nang makapasok sa private office ni Felix. Na napakalaki ang espasyo. Simple ang mga arkitektura, at may mga nakikita rin siyang antique gallery and vases sa paligid. Tinuon ni Felix ang office desk niya, habang si Mariel naman ay nag-ikot sa kabuuan ng opisina. Lumipas ang halos kalahating oras ng pag-aasikaso ni Felix sa mga papeles. Na kailangan ng pirma niya, si Mariel naman ay kumakain rin na may hatid ang inutos na pagkain ni Felix mula sa sekretarya niya. Ipapaligpit ko na lang ang halat, hayaan mo na riyan. Umuwi na tayo, sabi ni Felix. Tapos ka na ba? Ang bilis naman, sabi ng patayong si Mariel. Hindi nagsalita, si Felix hanggang sa makauwi nga sila ng mansyon. Hindi naman nalaman ni Mariel kung bakit parang wala sa mood si Felix. Hindi na rin siya nagtanong dito, dahil baka mapaglaanan siya nito ng inis. Lumipas ang mga araw at linggo, kontento, at maayos ang pagtira ni Mariel sa mansyon. Simula noong malaman nga nila ni Felix, nabuntis na nga siya at hindi na nga niya masyadong nakikita o nakakausap si Felix dahil busy-busy nga ito sa kumpanya. Lumalaki na ang siya ni Mariel at hindi na sinabi sa mama na 5 buwan na nga siyang buntis. Ayaw niya ma-stress o mag-alala ito sa desisyon na ginawa niya. Sinabi lang niya na may trabaho siya at ilang buwan silang hindi magkikita
Pinauwi niya sa probinsya ang mama niya at nanatili sa syudad. Kumain ka na ba? Napalingon si Mariel sa nagsalita at nakita si Felix. Dali-dali naman siyang umupo dahil nakahiga siya sa sofa at nagbabasa ng libro. Hindi pa bakit? Sabay na tayo magbibisa ako. Hindi nagsalita pa si Mariel nang umalis na si Felix. 7:00 pa ng gabi at maaga itong umuwi ngayon. Magmula nga nang nabuntis siya, mas naramdaman nga nito ang pagiging maalaga ni Felix sa kanya, na hindi na inakala na magagawa ng lalaki. Sa pagkainan, magkaharap na nakupo si Mariel at Felix sa isa't isa habang kumakain ng hapunan. Wala bang nangyayaring abala sa iyo rito? Masyado akong busy sa opisina, pero naayos ko na lahat kaya simula ngayon, hanggang sa mga anak ka, ay nasa tabi mo na ako. Paninimula ni Felix sa pag-uusap nila. Ahis naman ako, hindi mo na naman kailangang abalahin ng sarili mo eh. Hindi naman magiging abala sa akin ang pag-aalaga sa taong nagdadala ng anak ko. Sabay sumilay nga ang matatamis na ngiti sa mukha ni Felix na para bang nagbigay tuloy ng paghanga kay Mariel. Habang nakikita nga nito ang soft side ni Felix, hindi nga gaya noong una na itong makita na parang tinuring nga ni itong bugaw at basta nilang sinabing bubuntisin siya. Kaya naman biglang tanong na nga ni Mariel dito na matagal na nga niyang gustong itanong. Hindi saan nangingilama, pero obsessed ka ba talaga sa pagkakaroon ng anak? Pwede ka namang mag-adopt, diba? Bakit ko kailangan mag-adopt? Kung maraming paraan naman. Nagkasundo na naman tayo at handa akong gumastos ng pera para doon. Gusto ko lang magkaroon ng kahit isang kadugo na makakasama ko hanggang sa huli. Makahulog ang sabi ni Felix habang binubulong ang mga huling katagang sinabi niya. Iba talagang nagagawa ng pera. Napailing na nga lamang si Mariel. Ikaw, bakit ka pumayag agad sa offer ko? Dahil ang ba talaga sa mama mo? Tanong naman ni Felix. Tumango-tango naman si Mariel habang sumusubo ng pagkain. Kung si inyong mayayaman, nakukuha niya lahat sa pera. Kami namang walang-wala, gagawin lahat para sa pera. Hindi makatarungan na may mayayaman at may hirap. Pero wala eh, nasa realidad tayo. May mga bagay pa rin na mayroon ng may hirap, pero wala sa mayayaman. Mahabang sambit ni Mariel. Hindi naman nagsalita pa si Felix, at itinuon na lamang ang atensyon sa pagkain. Natapos ang hapunan ng tahimik, at nagsipunta sila sa kanilang mga kwarto. Kinabukasan maagang nagising si Mariel, araw ng Sabado, at araw ng pagbili ng groceries. Felix, sama ka dali wala ka namang ginagawa eh. Masayang yaya nga ni Mariel kay Felix, napababa ng hagdan. San kayo pupunta? Hindi ka dapat naglalabas kung saan. Mag-grocery lang kami ni Yaya bilhin. Every Saturday namin ito ginagawa simula nung nabuntis ako. Saka-exercise rin naman to. Sasama ka ba? Hindi na nga lamang umangal si Felix at sumama na lang, kaysa maiwan sa mansyon na walang gagawin. Gaya ng sinabi niya, hindi muna siya papasok ng opisina, hanggang sa mga anak si Mariel. Narating din nila ang grocery store kung saan palagi namimili si Mariel at Yaya bilhin. Naglakad muna silang tatlo, papunta sa foods corner kung saan nakalagay ang mga ulam. Habang sila'y papunta, marahan nilang pinag-usapan ang mga kakailanganing bilihin para sa bahay at para sa baby. Bukod sa lista mo Yaya bilhin, try natin pumunta sa baby's corner, baka may makita tayong sale. Excited pa nga na sabi ni Mariel, hindi kailangan ng sale, maaga pa para mamili ng gamit sa bata. Saka na lang baka mapagod ka. Natatawang sabi naman ni Felix, dahil nakita nga nito ang excitement sa babae. Huwag ka lang cute, Felix. Nakikisama ka lang, ako ang masusunod kung saan tayo mapupunta, no? Sabay na pairap nga ito. Sa tagal din kasi na magkasama nga sila, nagiging komportable na nga rin sila sa isa't isa. Medyo nabigla naman si Felix sa biglang pag-iba ng ugali ni Mariel. Masanay na ho kayo, sir. Palaging nag-iibang ugali ni Mariel, gawa rin ang pagbubuntis niya. Paliwanag naman ni Yaya bilhin. Nasa 30s na siya. Tumungo-tango na nga lamang si Felix
Dahil ba kapag magsalita pa siya, ay aawayin lang siya ni Mariel. Pinangako pa naman niya na gagawin at susundin niya lahat ng gusto nito para sa kapakanan ng pagbubuntis si Mariel. Nung makarating nga sila sa Foods Corner, agad din inanap ni Mariel ang mga nasa listahan ng mga items na kailangan bilhin. Tumulong na nga rin si Felix sa pag-ayos ng shopping cart, habang si Yaya Belen ay nagabot ng plastic bags na kanilang gagamitin. Sa loob ng supermarket nang simula silang mamili ng mga gulay, prutas, karne, at iba pang mga pangunahing pangangailangan. Tuwang-tuwa si Mariel sa pagpili ng mga malulusog na pagkain para sa kanyang sarili at sa kanilang baby. Pumili si Yaya Belen ng mga malusog na kulay para sa kanyang mga lulutuin, habang sinisilip ni Mariel ang mga prutas sa kanilang pwedeng gawing smoothies para sa umaga. Ang dami naman ng prutas sa kinuha mo, baka makasama sa iyan. Biglang komento ni Felix. Hindi naman masyado. Saha, kailangan ng maraming gulay para makagawa ng smoothie sa umaga. Kahain ka rin naman ito, no? Itatanong ko yun sa doktor sa next check-up mo. Ako nang sasama sa'yo. Sabi nga ni Felix. Napangiti naman si Mariel. Sabi mo Pagkatapos ng gulay at prutas, nagpatuloy naman silang bumili muli na mga kakailanganin para sa ilang araw. Yaya Belen, pwede ka pa magluto ng sabaw mamayang lunch? Gusto ko nang humigop na mainit na sabaw. Sige po ma'am, walang problema. Anong ma'am ka dyan? Diba sabi ko, Mariel na lang itawag mo sa akin. Napangiti nga lamang si Yaya. Pero sabi na naman ni Felix, na bawal nga sa kanyang maraming karne. Sinamaan lang naman siya nintingin ni Mariel, pero ang totoo, humahanga nga ito sa pinapakita nitong concern sa kanya. Natatawa na nga lamang si Felix dahil kung ano-ano nga ang parang kinakrave ng babae. Pinili na nga lamang niya para hayaan niya ang buntis. Nang makarating sila sa aisle ng baby essentials, dito sila naglaan ng mas maraming oras. Sa bawat sulok makikita ang mga munting kagamitan para sa mga sanggol na mas nagpapa-excite nga sa dalawa, pati rin nga kay Felix, dahil dito nga nagsisink in na malapit na nga siya maging tatay. Sigurado magiging masaya si baby nito, sabi pa nga nila, at namili na nga sila ng kung ano-ano, baby's clothes, rompers, dresses, na pwedeng isuot ng kanilang baby. Ang cute, diba? Anong gender na palang inaasahan mo na magiging anak mo? Tanong ni Mariel kay Felix, na simpleng nakatingin sa mga maliliit at cute na damit na nakadisplay. Gender? Kahit ano, hindi naman ako namimili. Tanging sagot ni Felix, habang nasa mga damit pa rin ang atensyon. Hindi nagsalita si Mariel, at tanging ngiti lang ang pinakawalan. At sabi na nga ni Felix, "Don't worry, mamimili tayo ng maraming ganyan kapag malapit ka ng mga anak." Sabi nga nito, excited namang tumango si Mariel. Nagpatuloy sila sa kanilang paglilibot sa grocery store. Nang pauwi na nga sila, sakay ng kotse habang papauwi, nagbibiroan sina Mariel at Felix tungkol sa mga bagay na kanilang nabili. Tumutok si Yaya Belen sa kanilang kwentuhan, at hindi mapigilan ang pagtawa sa mga bira ng dalawa. Nang makarating sila sa bahay, pinag-isa-isa nilang inilalagay ang mga groceries sa kusina. Nagtulungan silang mag-ayos at mag-organize ng mga items, habang si Yaya Belen ay naghahanda ng kape at snacks para sa kanilang lahat. Sa hagila-gilalas ng katahimikan ng hating gabi, biglang nagising si Mariel. Sa sobrang sakit ang kanyang tiyan, pikit mata siyang umupo sa kama. Naghahanap ng kaluwagan dahil sa bigat ng pakiramdam. Dahan-dahan siyang bumangon at tumayo para tunguhin ang pinto. Paglabas niya, mabilis ang kinatak ang pinto ng katabing kwarto. Ilang katok pa lang, ay bumukas nga rin ito. Ano nangyayari? Gulat na tanong ni Felix dahil hating gabi na. Mahina pang kinatahak ni Mariel ang kanyang hininga habang sinasabing, "Ang sakit din tiyan ko, Felix. Parang hindi ko na yata kaya." Agad na kinapa ni Felix ang kanyang tiyan. Inaalala ang kalagayan ni Mariel. "Kailangan pa natin pumunta sa ospital. Ano nararamdaman mo?" Ngunit bigla na lamang bumalik ang ngiti
Sa labi ni Mariel, nang mawalang sakit na naramdaman, nang hinahaplos ang kanyang tiyan. Hindi. Nagutom lang ata ako, parang gusto kong kumain, nung nasa lahat na nasa kusina. Napahunot na si Felix. Kumain? Sa hating gabi, ano ang gusto mong kainin? Ipagluluto kita. Tanong pa nga ni Felix. Gusto ko ng sabaw ng buho. Sabaw ng buho yun lang ba? Tapos gusto ko, ikaw ang umakyat para makuha ang buho sa mismong puno nito. Dagdag pa nga ni Mariel. Teka, ano? Akala ko pa gagawin mo lahat. Hindi madali ang magbuntis. Uhaw na ako. Seryosong sabi ni Mariel. Buntis si Mariel at alam ni Felix na kahit hindi sabihin ito ay dapat lang natuparin ang kahilingan nito kahit gaano pa kalalim ang gabi dahil baka kung mapaano pa ang buntis. Fine. Pumasok ko sa kwarto. Dadalhin ko na lahat sa loob ang buko. Walang magawang sabi ni Felix. Napapalagpag pa nga si Mariel at nagpasalamat na masaya kay Felix. Napatawa na nga lamang si Felix. Dahil may inis man, natutuwa pa rin siya sa kakyutan ng babae. Nung tala ng flashlight si Felix at sanadyang pumunta sa kanilang bakuran na may puno ng niyog kung saan may maaaring makuhang niyog na may sabaw. Hating gabi, pero umakyat si Felix sa puno na may buhat na isang malaking kahon. Binaba niya ang kahon at pinaghahandaan ang pag-akyat sa puno gamit ang flashlight na may hawak na itim na tabo. Kahit madilim na niyang tiyakin na magiging ligtas siya sa pag-akyat. Hindi gaano magandang panahon. Napapaalon-alon ng masanga ng puno dahil sa hanging umaambon. Gayunpaman hindi ito naging hadlang kay Felix. May mga sandata siyang dala, tulad ng mga kamay na may panghawak, at ilang makakapal na guwantes na pangprotekta. Sana naman ay hindi ako maulot dito. Bulong pa nga ni Felix sa sarili. Sa pagsikto at pag-akyat niya, naramdaman niyang sumisikip ang dibdib niya dahil sa kaba. Sa bawat akbang na inaakyat, mas lalo siyang nagiging mapanuri sa mga paligid upang tiyakin ang kanyang kaligtasan. Hanggang sa wakas, umabot siya sa ibabaw ng puno kung saan makakakuha na nga siya nang biglang, "Go Felix, kayang-kaya mo yan." Biglang may sumikaw. Muntik nang mapabitaw si Felix mula sa pagkakahawak sa puno nang may sumigaw nga sa baba. Tumingin siya sa pinanggalingan ng boses at nakita nga ni si Mariel sa baba, kasama si Yaya Belen. Anong ginagawa mo sa labas? Pumasok ka sa loob kung hindi, ay hindi ko susundin ang gusto mo. Delikado dito sa labas. At saka, ba't ka naghihintay dyan? Baka mabagsahan ka pa dyan eh. May pagbabantang sigaw ni Felix sa babae. Tinitignan ko lang naman kung ikaw ba talagang umakyat. Sige na nga, papasok na kami. Masayang sigaw pa ni Mariel. Napapatawa pa nga siya habang papasok. Sa isip-isip nga ng lalaki, iba talaga ang trip ng mga buntis. Pumasok na nga rin sa loob si Mariel, kasama si Yaya Belen na ginising niya, dahil nagpasama nga siya palabas ng mansyon sa bakuran. Tahimik na nilapit ni Felix ang ilaw ng flashlight sa mainyog at tinitignan kung alin sa mga to ang may tamang kalidad. Hindi siya expert, pero nagawa naman niya. Unti-unti na nga siyang bumaba ng puno. Tagumpay, at masasatisfy na nga rin niya. Si Mariel, pagkabalik sa loob naman siyang bumungad sa kanya si Mariel na naghihintay sa sala. Nasaan si Yaya Belen? Tanong nga ni Felix. Nasa kusina pinagluto ka ng mac and cheese. Naiba na ang gusto kong kainin eh. Napahunot no atuloy ang lalaki at nakitang napahamot ulo. Si Mariel. Teka, huwag mong sabihing pinaakyat mo na ako sa wala. Hindi makapaniwalang tanong ni Felix. Hindi naman sa wala. Pwede naman nating inmin pa rin eh. Pero mas gusto ko ngayon yung mac and cheese. Kaya to, simpleng sagot ni Mariel. Napapikit na nga lamang si Felix at pinakalmang sarili dahil sa mga nangyayari at sa isip-isip na nga lamang ito. Kalma Felix. Tatagan mo ang loob mo, ginusto mo yan. Napangiti na nga lamang siya. Sir, ang dami niyo pong nakuha. Tulungan ko na po kayo. Ma'am Mariel, ito na po yung mac and cheese. Sabi pa nga ni Yaya Belen, samantalang napapahamat na nga lamang ng ulo si Felix.
6 na buwan ang buntis si Mariel, walang tigil ang cravings niya, at sobrang sensitive rin ang emotions niya. Felix? Huy Felix! Tawag ni Mariel isang araw, sabay yugyug sa katabing sa Felix. Magkatabi sila. Sa mansyon at may unan, sa pagitan nila, si Mariel ang gusto na magtabi. Sila ni Felix dahil palagi na lang siyang nagigising, kada hating gabi, para kumain ng kung ano-ano. Pinagliliyaan din si Felix. Wala nang alam ang naging reklamo si Felix. Kaya naman madalas, magkatabi nga sila sa kwarto. Dahil nga rin doon, mas naging close pa nga sila sa isa't isa. Hindi na nga lang alam ni Felix kung paano nga niya napipigilan ang kanyang sarili. Dahil lalaki pa rin siya, may mga pagkakataon that he finds Mariel attractive, pero pinipigilan niya ang kanyang sarili. Lalo na't nire-respeto nga niya si Mariel. Pulong na nga lamang ni Felix na halatang antok na antok pa. Naiiya ho. Pulong ni Mariel, napakunot na akong lalaki. Di umihi ka, nandiyan lang yung comfort room. Anong oras na Mariel, hindi ka na malalabas ng kwarto para umihiya. Bakit ka pa ganyan? Pinatabi nga kita para matulungan ako kapag kailangan ko ng tulong, di ba? Kaya bumaon ka na kasi. Bantayan mo ako sa labas ng pinto. Sambit pa nga ni Mariel. Matyagang sinamahan na nga lamang ni Felix si Mariel, papunta ng comfort room. Huwag kang aalis dyan. Seryosong maktal na ni Mariel, at pumasok ng CR. Napapuntong hininga na nga lamang si Felix, at pumipikit-pikit pang mata, dahil antok na siya. Mas maayos pa palang magtrabaho sa opisina, kaysa mag-alaga ng buntis. Sa isip nga ni Felix, "Nandiyan ka pa ba?" Rinig ng tanong ng lalaki, "Nandito pa." "Hindi kita naririnig. Baka naman nasa kama ka na." "Nandito lang po ako sa labas." Napasampal ng alaman na si Felix, dahil sa nangyayari. Kahit karon ay alam nga niya sa sarili niya, na hindi niya pinagsisisihan ang ginawa yung desisyon. Mumukas ang pinto ng comfort room, kaya napatayo nang wala sa oras si Felix. "Tapos ka na ba?" Umiling-iling si Mariel. "Hindi ako nakaihi, ang sakit pala ng tiyan." Pinakalma naman ni Felix ang sarili. Hinahabaan niya parati ang pasensya, at pilit nga, na sinisiksik sa sarili para hindi mapuno. Kailangan ng haba ng pasensya, dahil alam niyang, nangyayari lang naman to dahil nga sa pagpupuntis ni Mariel. Kinaumagahan matapos ang maligayang pagsalubong ng araw, makikita si Mariel na abala, sa paghahanda ng lunchbox, sa kanilang kusina. Kasama niya si Yaya Belen, na may masayang ngiti sa labi, at handang tumulong sa anumang kailangan. Nasa kusina sila, nakatutok, sa pag-aayos ng mga ingredients para sa lunch ni Felix. Binubuo nila mga sandwich, at inilalagay sa lunch container, pati na rin ang mga gulay, fruit slices, para sa dessert. "Naku Mariel, talagang swerte ni Sir Felix sa'yo. May masasarap na ulam," sabi nga ni Yaya Belen. "Naku Yaya Belen, hindi naman sa ganoon basta masaya tayo, na magkasama at nagsusuportahan sa isa't isa." Talaga hubang ganun lang? Alam niyo sana, magkatuluyan kayo ni Sir no? Simula kasi noong tumira kayo dito, parang nagkaroon ng kulay ang buhay niya, tsaka hindi na siya yung dating, si Sir Felix na seryoso lang at masumit, simula na naging, maalahanin na nga siya, tsaka mabait. Napahinto naman sa si Mariel, at minitian, si Yaya Belen. "Kayo talaga, alam niyo naman po ang sitwasyon namin ni Felix, diba? Pero Ma Mariel, ramdam ko na galing talaga sa puso ang pag-aalaga ni Sir Felix sa'yo. Mababa lang ang pasensya noon pero pinaaba mo ngayon. Palungkot palagi ang mga mata niya noon pero tuwing magkasama kayo, hindi ko na nakikita ang lungkot sa mga mata niya. Galing talaga sa puso ang pag-aalaga niya Siyempre, dahil anak niya yung dinadala ko, diba? Anak niya pareho, hindi ka pa naaawa sa bata? Pwede naman kayong bumuo ng masayang pamilya, Malay mo, natahimik si Mariel. Hanggang kontrata lang ang usapan nila, at nakapirma siya roon. Nalulungkot nga siya, sa ting naiisip yon, dahil sa pagdaan nga ng mga araw at buwan, mas napapamahal na nga, ang batang nasa sinapupunan niya, hindi pa man ito lumalabas. Wala nang atrasan,
lalo na't nagastos na rin niya ang pera sa mama niya. Pinili niya ang desisyon na to, kaya masaktan man siya o hindi. Parang wala na ata siyang magagawa. Hey naku Yaya Belen, unahin na nga muna natin to. Hindi naman na nagtanong pa at nagsalita si Yaya Belen. Habang naglalagay ng pagkain sa lunchbox, napansin ni Mariel ang mataas na kalidad ng pagkakagawa ng mga ito, napapalibutan ng pagmamahal. Mas pinili niyang personal na gawin to para kay Felix. Madalas, napaisip nga siya, pagmamahal? Siguro, nararamdaman niya yon kay Felix dahil sa anak nito, ang nasa tiyan niya. Tama, ganun lang yon. Pagpapaalala nga ng babae sa isip niya. Nagpasalamat si Mariel kay Yaya Belen sa pagtulong sa kanya. Ngayon nasa labas na ng kumpanya ni Felix si Mariel. Pumugot siya ng hininga bago tuluyang pumasok sa loob. Pinapasok din siya agad ng guard dahil kilala siya nito. Dala-dala niya ang lunchbox sa kaliwang kamay habang hawak naman niya ang tiyan sa kanang kamay niya. Ma'am, tulungan ko na po kayo riyan. Biglang sulpot ng isang guard at kinuha ang lunchbox. Congratulations po ma'am, hindi namin naakalain na magkakaanak na si Sir Felix. Salamat kuya, hindi pa busy si Felix, nakalimutan ko kasing sabihan siya. Busy ma'am pero siguradong paglalaanan kayo na ng oras. Hindi na nga nagsalita pa, si Mariel. Napailing na nga lamang ito sa mga naiisip niya. Dahil siya, paglalaanan talaga ng oras si Felix. Narating din nila ang floor kung nasaan ang opisina ni Felix. Nang magtungo na nga siya ng pintuan at binuksan ito, hindi na inaasahang makakita ng eksena na makapagbibigay pala ng kirot sa puso niya. Sa office desk ni Felix, nakita niya si Felix na nakikipag-usap sa isang maganda at sexing babae. Napakatamis ng ngiti sa mga mukha nila habang sila ay nagkukwentuhan. Nadama ni Mariel ang unang pagsiklab ng takot at pangamba, ngunit binigyan niya ng pagkakataon ng sarili na sumingit ng may kumpiyansa at tiwala. Hi Felix, may dala akong mga pagkain para sa lunch mo. Sambit na nga lamang ni Mariel na may kasamang peking ngiti sa habila ng kanyang nadarama. Nagulat si Felix ngunit agad siyang tumayo at lumapit kay Mariel. Ang ginagawa mo rito, bakit hindi ka man lang tumawag? Ang init sa labas at bumiyay ka pa talaga papunta rito. Baka humapano ka pa? May pag-aalalang sabi ni Felix. Baka humapano si Mariel, bahang ibig sabihin, baka humapano anak niyang talatala. Sa isip-isip niya, ng babae. Napansin naman ni Felix na nakatingin si Mariel sa babaeng kausap niya. Mariel, hayaan mo akong ipakilala si Miss Martinez. Siya ang bagong sekretarya ko dito sa opisina. Pagpapakilala nga ni Felix sa babaeng kausap niya. Ganun ba? Hi Miss Martinez, ako nga pala si Mariel. Pagpapakilala naman ni Mariel, saka naglahad papalapit sa babae. Inabot niya ang kamay niya para sa isang handshake. Napangiti si Miss Martinez at inabot rin ang kanyang kamay para sa handshake. Ibinalik ni Mariel ang tingin kay Felix. Hinatid ko lang ang lunchbox. Uwi na ako. Seryosang sabi nito. Hindi na nga hinintay pang magsalita si Felix at mabilis na naglakad palabas ng pinto. Dahil naguguluhan na nga siya sa nararamdaman niya, nakirot sa kanyang puso. Sa kabilang banda, iniwan ng guard ang lunchbox sa opisina ni Felix. Ipahatid mo siya sa driver ko, make sure na makakauwi siya ng safe. Utos nga ni Felix sa guard. Pero sabi nga nito, sir, baka na misinterpret pa tayo ng misis niyo? Sabi nga ni Miss Martinez, tuturi ako ng bahala sa kanya. Sagot naman ni Felix. Si isang tahimik na silid, makikita si Mariel na nakatayo sa harap ng malaking salamin. Naglilinis siya ng kanyang mukha, nag-ayos ang buhok, habang tinitignan ang kanyang sarili sa salamin. Sa 7 buwan na pagbubuntis niya, maraming nagbago sa kanyang katawan at emosyon. Mariel, look at you, 7 buwan na buntis ka na. Ang dami nang nagbago. Pero ganun talaga diba? Simula ni Mariel sa sarili. Ang ganda mo, binubuo mo ang isang buhay sa loob mo, pero minsan, aaminin mo,
Napapaisip ka kung magugustuhan ka kaya ni Felix. Ngayong may mga stretch marks ka na at mas pumabawas ang energy mo. Pagkausap na ni Mariel sa sarili, magugustuhan? Bakit ko nga ba naiisip yon? Pagkatapos kong manak, maghihiwalay naman na kami. Magiging masaya siya sa iba at hindi sa akin. Ang hirap na mabuntis. Akala ko madali lang. Kahit 10 milyon ang kapalit nito, hindi pa rin sapat para sa nararamdaman kong lungkot dahil sa pag-iwan ko sa baby balang araw. Inilapat niya ang kanyang mga kamay sa kanyang tiyan. Pero nararamdaman mo ba, Mariel, ang excitement ni Felix? Tuwing hawak niya ang tiyan mo, ang mga ngiti niyang puno ng pagmamahal. Napapansin mo ba ang mga simpleng gawain ginagawa niya para sa iyo, para sa bata? Muling tinignan ni Mariel ang kanyang sarili sa salamin. Hindi naman siguro mawawala ang pag-aalaga ni Felix sa iyo dahil lang sa mga pagbabagong to. Sabi nga niya, mas sina-appreciate niya kung gaano ako nagtitis ngayon. Napabuntong hininga naman si Mariel sa mga nangyayari. Kinapay niya ang mukha at naramdamang basa yun. Bakit palagi na lang ako umiiyak? Nagiging loser na ata ako Palaban naman ako dati Ganito ba talaga ang epekto ng pagbubuntis? Naiiyak na sabi ni Mariel. Pinakalma ni Mariel ang sarili at pinunasan ng basa niyang mukha. Kahit anong mangyari, titiisin ko. Mailabas ko lang ng safe ang anak namin ni Felix at maging maayos din ang lahat. Pagbibigay positibo ni Mariel sa sarili. Kahit nakakalungkot, masaya pa rin si Mariel dahil naiisip niya na magiging masaya at maganda ang buhay ng bata sa poder ni Felix. Nasa isang food court sina Felix at Mariel ngayon, naglalakad patungo sa isang mesa. Kasama nila Yaya Belen na may bitbit na pagkain para sa buntis na si Mariel. Kabuanan na niya at nararamdaman ni Mariel ang excitement at kaba habang papalapit na ang araw na manganganak nga siya. Naku Felix, ang lalakas naman ng tibok ng paa ni baby, sabi ni Mariel na may kasamang tawa. Tumango si Felix habang hawak ang tiyan ni Mariel. Talaga? Siguro excited na rin siyang makilala tayo. Mabibigyan kaya ako ng pagkakataong makilala siya? Tanong ni Mariel sa isip. Nang umupo na nga sila sa mesa, binuksan ni Yaya Belen ang Tupperware na may laman ng kanilang lunch. Makikita ang mga masasarap na lutong ulam na handog ni Yaya Belen. Ma'am, sir, eto na po yung mga pagkain. Nagpasalamat nga silang dalawa kay Yaya. Ay nako Felix, kabuanan ko na. Grabe, hindi ko na maabot ang sapatos ko. Bakit may naalala yan? Palagi lang naman akong nasa tabi mo, diba? Kaya ako parating nandito para alalayan ka. Isang ngiti naman ang pinakawalan ni Mariel. Sinusulit na nga niya ang pag-aalagang pinapakita ni Felix dahil anumang oras, mawawala rin ito. Ipinatong ni Mariel ang kanyang kamay sa tiyan. At ikaw baby, excited na kaming makita ka. Alam kong magiging magandang bata ka. Tulad ng pagiging maganda ko, excited na akong malaman ang gender mo. Sabi pa nga nito. Hindi nga nila hinayaan ng doktor na sabihin sa kanila ang gender ng baby dahil hihintayin nila na lumabas ito para mas nakakapanabik ang gender reveal ng baby. Pero para sa kanila naman, kahit anong ibigay sa kanila, okay lang. Mamahalin nila kahit anong gender. Habang kumakain sila, mas lalong lumalalim ang kanilang pag-uusap. Pinag-usapan nila ang kanilang mga plano para sa pagdating ng baby, ang mga bagay na dapat ihanda at ang mga pangalan na naisip na nilang ibigay. Nalulungkot lang si Mariel dahil hindi na binabanggit pa ni Felix ang tungkol sa kontrata. Ilang buwan niyang pinagdarasal na sana magbago ang isip ni Felix at hayaan na lang na manatili sa tabi ng anak nila, pero mukhang imposible yon. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkain, napansin ni Mariel ang masayang tao sa paligid. Nakikita niyang napapangiti ang mga tao habang sila'y pinagmamasdan. Isang napakagandang araw na puno ng kasiyahan at pag-aalaga. Sir Felix, wala ba sa isip mo ang bumuo ng isang kumpleto at masayang pamilya? Biglang tanong ni Yaya Belen. Hinintay nila na sumagot si Felix, pati si Mariel,
ay gusto ring malaman kung ano ang isasagot ni Felix. Pag-iisipan ko yan, Belen. Bumaba naman ang balikat ni Mariel sa sagot ni Felix. Akala niya ay may plano talaga si Felix na bumuo ng pamilya at nagbago na nga ang pananaw nito. Pero akala lang pala niya. Sa isang tahimik na hapon, nakikita si Mariel na nakaupo sa kanyang paboritong upuan sa sala ng kanilang mansyon. Tahimik siyang nagbabasa ng isang libro na tila ba naaaliw sa mga pahina nito. Ngunit bigla na lamang siyang nag-angat ng ulo nang maranasan ng biglang pagliit ng kanyang tiyan. Sinunda ng isang matinding sakit. Oh no! Bulong ni Mariel sa sarili habang hawak-hawak ang kanyang tiyan. Sumakit ito ng sobra-sobra at naramdaman nga niyang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Nasa kabilang bahagi ng sala si Yaya Belen at mabilis siyang lumapit kay Mariel. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong nga ni Yaya Belen na puno ng pag-aalala. Si Mariel ay puno na rin ng kaba. Hawak-hawak ang tiyan. Yaya, parang may mali. Ang sakit ng tiyan ko. Hindi nagdalawang isip si Yaya Belen at agad na tinawag si Felix na naroon din sa mansyon. Habang nagmamadaling tumatawag si Yaya Belen, agad na nagtungo si Felix sa sala. Mariel, anong nangyari? Bulong nga ni Felix. May kasamang pangamba ang kanyang mga mata. Nang sumiklab na naman ang sakit, hindi na niya ito mapigilan. Felix, hindi ko na kaya. Parang mas lalo siyang sumasakit. Hindi na nag-atubiling magdesisyon si Felix. Tawagan mo lang ospital, Yaya Belen. Ihanda mo na lahat ng kinakailangan. Dadalhin na natin si Mariel sa ospital. Mukhang manganganak na siya. Matapos ang ilang minuto, tinawag ni Felix ang driver ng sasakyan niya. Agad nilang inilabas si Mariel sa mansyon at dinala sa sasakyan. Habang nasa daan, hindi mapigilan ni Mariel ang malakas na paghinga sa bawat pag-ulan ng sakit. Nakakapit siya sa braso ni Felix hanggang sa marating din nila ang ilang minuto ng ospital. Sa ospital agad ni inasikaso si Mariel ng mga medical staff. Hindi naglaon na dala na nga siya sa labor and delivery room. Kasama niya sina Felix at Yaya Belen, handang sumuporta sa kahit na anong mangyari. Habang binabantayan si Mariel ni Yaya Belen at Felix, nararamdaman niya ang mga pag-urong at pagtigil ng kanyang puso. Napapitlag siya sa kanyang kama sa sobrang bigat ng nararamdaman. Ayos ka lang? Stay with us, Mariel. Sabi ni Felix habang hawak ang kanyang kamay. Nag-aalala si Yaya Belen at dahan-dahang lumapit kay Mariel. Ma'am, kailangan niyo pong huminga. Sa kabila ng kanyang paghihirap, pinilit ni Mariel mag-focus sa tinig ng mga taong nasa paligid niya. Habang hinihintay ang mga medical staff na mag-assist, unti-unti niyang naramdaman ang mga paggalaw sa kanyang tiyan, ang mga senyales ng paglabas ng kanyang baby. Tinawag ni Yaya Belen ang nurse at doktor dahil lalabas na nga ang bata. Sa harap ng pintuan ng delivery room, makikita si Felix na naghihintay ng may kabat pangamba sa kanyang mga mata. Nakatigil siya roon, hawak ang kanyang cellphone at panay tingin siya sa oras. Ang kahabaan ng pag-aantay ay tila naging walang katapusan para sa kanya. Naiinis siya sa sarili niya. Kung hindi ba naman siya takot sa dugo ay nasa tabi sana siya ni Mariel ngayon. Saka request din ni Mariel na wag sila pumasok. Ayaw nitong makita nila ang paghihirap niya. Kahit naman hindi makita ni Felix ay alam niya ang paghihirap ni Mariel, umpisa pa lang. Nasa tabi ni Felix si Yaya Belen na hindi nawawala sa kanyang tabi upang magbigay ng suporta. Napansin ni Yaya Belen ang pagkabalisa ni Felix kaya unti-unti siyang lumapit. Sir Felix, huwag po kayong mag-alala. Alam kong malapit nang maging okay si Mama Mariel. Sabi ni Yaya Belen nang may pagtitiwala sa kanyang mga mata. Nag-angat naman ang tingin si Felix at ngumiti kay Yaya Belen. Salamat Yaya. Sana nga maging maayos ang lahat. Si Mariel at si baby. Alam niyo po sir, napakalakas ng loob ni Mama Mariel para magbuntis ng anak niyo. Huwag kayong mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Sabi ni Yaya Belen na nagpapakita ng positibong pananaw. Hindi ko mapigilan ang sarili kong mag-alala. Bulong ni Felix. Naiintindihan ko po sir pero ang importante, nandito tayo para sa kanya. Lalampasan natin lahat ng pagsubok na ito. Napahawak nga si Felix sa balikat ni Yaya Belen at nagpasalamat.
Ngumiti naman si Yaya Belen. Bata pa lang si Felix, yaya na nga niya, si Yaya Belen. Samantala sa loob ng delivery room, nagsilbing tagapamahala ng lahat ng proseso ang mga doktor at nurse na nagtatrabaho ng mabilis at maayos. Dama ang tensyon at pagkabahala sa pagitan ng lahat ng nasa loob, ngunit may kakaibang pag-asa at pagmamahal na nag-aalab sa bawat isa sa kanila. Nakahiga si Mariel sa kama, kasamang kinakausap at kinakalma ang isang nurse habang naghihintay sa oras ng paglabas ng bata. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon at matinding pasasalamat na umabot siya sa puntong ito. Kasabay ng bawat haplos ng kanyang kamay sa kanyang tiyan, naramdaman niya ang mga pag-urong ng kanyang katawan. Sa tabi niya ay isang nurse na si Natalie. Hawak ang kanyang kamay at patuloy na nagbibigay ng suporta. Tila ba nagiging isa sila sa bawat paghinga at pagnanasa na maayos ang lahat. Kung nandito lang sana ang mama niya, mabilis na itong malalampasan, pero kailangan lang niya ng mataas na pasensya at determinasyon para malampasan ang sakit na nararamdaman. Habang lumilipas ang mga oras, dumating ang sandaling inaabangan ng lahat. Nagtungo na nga ang mga doktor at nurse sa kanyang kama, nag-aalok ng gabay at suporta. Agad siyang inabutan ng kanilang mga kamay at mga encouraging words. "Malapit na po, Ma'am Mariel. Kapit lang po." Sambit pa nga ng isang nurse habang ina-assess siya. Namumuo ang ngiti sa mukha ni Mariel. Bagamat, puno pa rin ng kaba. "Salamat sa inyong lahat." Nagpatuloy ang proseso ng panganganak. Habang naramdaman ni Mariel ang mga pag-urong at pag-ano ng kanyang katawan. Kasabay nito ay ang mga pagsusumikap ng mga doktor at nurse na siguraduhing ligtas at maayos ang lahat. Matapos ang ilang mga minuto, nagbunyi ang kwarto nang mabatid na malusog na nailabas ni Mariel ang kanyang baby boy. Ang unang iyak ng sanggol ay nagpalakas ng puso at nagbigay lakas ng loob sa lahat ng naroroon. Dala-dala ang sanggol, inabot ito sa kanyang mga braso ni Mariel. Napaluha siya sa tuwa at pasasalamat habang tinititigan ang malambot na mukha ng kanyang anak. "Welcome to the world, baby!" Bulong ni Mariel habang unti-unting hinahaplos ang mukha ng kanyang anak. Tumayo si Felix mula sa kanyang kinauupuan nang bumukas ang pinto ng delivery room at pinapasok siya sa loob. Mabilis na lumapit si Felix sa gawin ni Mariel habang nakatitig sa sanggol na hawak ni Mariel. Hindi mapigilang umiyak ni Felix sa sobrang kasiyahan at pagmamahal sa kanilang anak. "Napakaganda niya," bulong ni Felix. Tumagos ang mga boses ng mga doktor at nurse sa paligid na nag-aalok ng kanilang pagbate. "Congratulations sa inyong mag-asawa! Malusog na malusog ang inyong baby boy." Masayang masaya si Mariel habang tumutulo ang luha sa mga mata nang masilayan niya ang sanggol na inaalagaan niya ng 9 na buwan na wala lahat ng sakit na naranasan niya. At tila ayaw na nga niya itong pakawalan, lalo na ngayon na nasa mundong ibabaw na talaga siya. Matapos ang isang mahabang pagtitiis at sakit, sobrang healthy nga na lumabas ang kanilang baby boy. Kinailangan pa rin ni Mariel na manatili sa ospital upang makabawi at makapagpahinga mula sa panganganak. Sa kanyang kwarto makikita ni Mariel na nakahiga nga sa kanyang kama, katabi ang mga necessary medical equipment, kasama niya si Felix na maalaga at handang mag-asikaso sa kanya at ng kanilang sanggol. "Kamusta? Kailangan mo ba ng kahit na anong bagay?" Tanong ni Felix at may pag-aalala ito. Binigyan ng malumanay ng ngiti ni Mariel si Felix. "Okay naman ako, Felix. Medyo mahina na pero tiyak gagaling din." Tumingin si Felix sa kanilang baby boy na natutulog sa crib malapit sa kama. "Yan si baby. Mahimbing na natutulog." Tumango si Mariel, puno ng pagmamahal sa kanyang mga mata. "Salamat sa pag-aalaga mo sa kanya, Felix. Alam kong magiging mabait at maalaga ka, Ma." Pinigilan ni Mariel ang sariling maiyak dahil ngayong nanganak na nga siya. Siguradong mawawalay na nga siya sa sanggol na binuo niya ng 9 na buwan sa sinapupunan niya. Akala niya ay madali itong pakawalan, pero sa tuwing tinitignan niya ang sanggol ay sumisikip ang dibdib niya.
sa tuwing maaalala na magkakahiwalay sila habang buhay. Masayang-masaya ako na mailuwal mo ng safe ang anak natin. Sa tingin mo, sino ang kamukha niya sa atin? May ngiting sambit ni Felix habang nakatingin sa mahimbing na natutulog na sanggol. Magsasalita na sana si Mariel nang may tumawag sa cellphone ni Felix. Sinagot naman ito ni Felix at binaba rin. Kailangan ako sa opisina. Tumawag ang sekretarya, babalik din ako agad. Si Yaya Belen muna ang bahala sa kailangan niyo rito Bago pa man nakapagsalita si Mariel, isang halik sa noo ang binigay ni Felix sa kanya bago nilisan ng kwarto. Hindi agad nakakilos si Mariel at dahan-dahang hinawakan ng noo niya. Ano ang ibig sabihin ng ginawa ni Felix? Tanong ni Mariel sa isip. Tinignan niya ang kinaroroonan ni Yaya Belen na mahimbing na natutulog sa isang sofa. Pinahiran ni Mariel ang biglang pagtulo ng luha niya sa mata. Patawad Yaya Belen. Patawad Felix. Hindi ko kaya na mahiwalay sa anak ko. Ayos na ang katawan niya at nakakakilos na nga siya. Pwede na silang umalis sa ospital, sabi ng doktor, pero gustong manatili ni Mariel dahil naghahanap siya ng tiyempo. Tiyempo para itakas ang anak, lumayo at kalimutan ng lahat-lahat, pati na rin ang kontrata, pati na rin ang pera. Mas mahalaga ang anak niya kesa sa pera. Ang pera naman, kikitain niya. Pero ang anak niyang iniluwal niya ngayon, pag iniwan niya at nawalay sa kanya, maaaring hindi na nga niya ito makita ng panghabang buhay. Nagising siya sa katotohanan. Hindi laruan ng anak. Hindi laruan ng anak niya para palitan ng pera. Nagtiis siya at inalagaan ng husto ang sarili para sa kapakanan nito, kaya hindi niya hayaang mawala ito sa kanya. Bubuuin niya ulit ang 10 milyon at ibabalik yon kay Felix kahit anuman ang mangyari. Malalim na ang gabi pero ang mga mata ni Mariel ay puno na ng desisyon at sa kanyang kalooban. Napagpasyahan nga niyang gawin ang isang bagay na alam niyang mali pero kailangan para sa sarili niya at para sa anak niya. Tumayo siya mula sa kama. Hindi inaksaya ang oras. May kasamang pag-aalalang magigising si Yaya Belen. Hinubad ni Mariel ang kanyang hospital gown at bumungad ang suot niyang shirt at pajama. Nakabihis na pala siya. Kinuha niya ang sling bag niya na nakatago sa ilalim ng unan na may lamang pera. Kinailangan niya namang magtagumpay sa paglalakad ng dahan-dahan sa pagkakataong ito. Sa kanyang yakap, inilabas ni Mariel ang kanyang baby boy mula sa crib. Napahawak siya sa kanyang anak na parang hindi pa rin makapaniwala na ginagawa niya to. Sa bawat hakbang ng kanyang mga paa, ang kanyang damdamin ay napakalakas at magkaiba. Pagdating sa labas ng kwarto, hindi niya alam kung paano niya ito susundan. Tumutok siya sa mga signs na nagtuturo sa kanya kung paano makalabas ng ospital. Sa kanyang isip, ang layunin ay malabo, ngunit puno ng determinasyon. Hindi siya nagpahalata at wala naman siyang nakikitang nurse o pasyente. Sa hallway hanggang sa tuluyan na nga niyang nakita ang labasan ng ospital. Habang dahan-dahang lumalabas ng ospital, tila ba nagbabantay ang mga bituin sa kanyang hakbang. Napagtanto niyang ito'y hindi madali. Ngunit hindi siya nagdalawang isip na ituloy ang ginagawa. Hanggang sa wakas, nakalabas na nga siya sa pinto ng ospital na nagdadala sa kanya sa kalawakan ng gabi. Pumara ng taxi si Mariel at nakasakay na rin siya. Sa probinsya tayo, Manong. Magbabayad ako ng doble. Agad na sabi pa nga ni Mariel sa driver. Hindi na nga umangal pa ang driver at nagmaneho na rin. Sa isang maalinsangang umaga, isang maliwanag na araw ang bumati sa mga makukulay na bulaklak at malapad na mga bukid ng probinsya. Dumating si Mariel kasama ang kanyang baby boy sa munting bahay probinsya na kanyang tahanan. Dala-dala ang mga karanasan ng mga nagdaang araw, napapawi ang mga pag-aalala sa kanyang puso sa pagkakaroon niya ng panibagong pag-asa na makakapagsimula ulit siya. Sa veranda ng bahay nakatayo ang kanyang inang si Mama Linda na puno ng saya at excitement sa kanyang mga mata. Mariel anak, tuloy ka,
Bakit hindi mo pinaalam na umuwi ka? Agad na lumapit si Mariel. May kasamang maligayang ngiti sa kanyang mga labi. Binuksan niya ang mga pintuan ng veranda at sinalubong ng matamis na halik ang kanyang ina. Magandang umaga, ma. Namiss ko po kayo. Sambit ni Mariel. Puno ng pagmamahal ang kanyang boses. Inangat ni Mama Linda ang mukha ni Mariel at tinignan nito ng masusing may pag-aalala. Kamusta ka na, anak? At teka, sino tong kasama mo? Ipinakita ni Mariel ang kanyang baby boy na mahimbing na natutulog sa kanyang mga braso. Ito po, Mama, ang aking baby boy. Anak ko siya. Namutla si Mama Linda sa gulat at labis na kasiyahan. Anak mo to? Mariel, ang gwapong bata naman ere. Anong pangalan niya? Ngumiti si Mariel, puno ng pagmamahal sa kanyang mga mata. Caleb. Siya po ang anak kong si Caleb. Namumutla pa rin si Mama Linda na may kasamang alingaw-ngaw sa kanyang boses. Mariel, anak, nasaan ang ama niya? Bakit ikaw lang mag-isa? Hindi agad sumagot si Mariel. Ngunit pagkatapos ay huminga ng malalim at naglakas loob. Walang ama si Gabriel. Naghalo ang saya at pag-aalala sa mga mata ng kanyang Mama Linda. Anak, alam kong may mga rason ka, pero ipinapaalala ko lang na nandito kami para sa'yo. Sino man ang ama ni Gabriel, sana alam niya ang ginagawa mo ngayon. Pinigilan naman ni Mariel na maluha at masabi sa mama niya lahat ng nangyari sa kanya dahil mag-aalala talaga ito ng husto. Hinawakan ni Mama Linda ang kamay ni Mariel na may pagmamahal sa kanyang mga mata. Anak, mahal na mahal kita. Huwag kang mag-alala. Susuportahan kita. Ano mang nais mong gawin. Tumulo na ng tuluyan ang luha mula sa mga mata ni Mariel na may halo-halong emosyon. Salamat po, Mama. Ang swerte ko at nandiyan kayo parati sa akin. Tumango-tango lang si Linda sa sinabi ng anak. Nasa isang silid tulugan ng munting bahay probinsya si Mariel kasama ang kanyang baby boy na si Caleb. Pinagmamasdan sa kanyang crib na puno ng pagmamahal sa kanyang mga mata. Ngunit sa kabilang banda hindi maipagkakaila ni Mariel ang pag-aalala na bumabalot sa kanyang puso. Tahimik na nagpupumiglas ang kanyang isipan sa isang pangyayaring hindi naman niya gustong gawin, pero kailangan. At iwanan si Felix. Ayaw na niya talagang gawin ang nasa kontrata at alam niya na hindi na kahit ipaliwanag niya iyon ng husto kay Felix, wala pa rin yung halaga. Mas malaki ang panalo ni Felix kaysa sa kanya. I'm sorry, anak. Hindi ko kayang mahiwalay ka sa akin. Balang araw, maiintindihan mo rin. Bulong ni Mariel. Sa bawat haplos ng kamay niya sa baby niya, napapawi ang kanyang pangamba. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, may pait na sumusubok ding maghari. Tinitiis nga ni Mariel manatiling malakas para sa kanyang anak. Ngunit hindi rin niya may pagkakailang sakit ng pag-iwan niya sa poder ni Felix. Lumabas ng kwarto si Mariel at hinanap ang mama niya nang makuha ang atensyon niya sa isang bagay. Nilapitan niya ito at kinuha para tignan. Naalala mo pa ba ang taong nagbigay sa iyo niyan? Isang napakagandang promise ring. Nakakatuwa isipin. Hindi ba't nangako ang binatang yun na makakasalan ka? Biglang sabi ng mama niya, nakalalabas galing sa kusina. Napakunot naman ang noo ni Mariel. Unti-unting namuo ang mga imahe sa isipan niya. 9 years ago, ito nga ang mga nangyari. Isang hapon, habang tahimik na nagwawalis si Mariel, sa bakuran ng kanilang tahanan biglang napansin ni Mariel ang ingay ng mga tambay na nagkakagulo sa may kanto sa ng kalsada. Dali-dali siyang tumingin sa direksyon ng ingay at nakita ang kaguluhan. Naroon ang isang lalaki. Pinipilit ang mga tambay na huminto sa ginagawa nitong pagkuha sa wallet niya. Sa kanyang pagsusumikap nang makatakas ang isa sa kanila, ay nakuha rin ni Felix ang kanyang wallet. Hey, bumalik ka rito! Sigaw ng binata habang patuloy na hinahabol ang tambay para panagutin sa ginagawa nitong pagnanakaw. Ngunit ang isa sa mga ito ay bumalik na may kasamang mga kasamahan. Naging mas lalong magulo ang sitwasyon at tila ba hindi maganda ang kalalabasan nito
para sa binata. Sa kanyang puso, agad na napuno ng pag-aalala at pangamba. Walang anuman ang kinilabutan si Mariel sa nakita niya. Agad niyang binitawan ng walis at tumakbo patungo sa kaguluhan. Nang makarating siya sa lugar, ng kaguluhan hindi inatrasan ni Mariel ang panganib. Sinubukan niyang magpapansin sa mga tambay, kunwari, at takutin ng mga to. Ano bang nangyayari dito? Tigilan niyo yan! Tatawag ako ng barangay! Sigaw ni Mariel. May kasamang matinding pagtutok sa mga mata. Nagulat ang mga tambay sa muling pagdating ni Mariel. Nagkatinginan sila at nagdesisyong umalis na lang sa takot na baka mas lumaki ang gulo kapag mapaabot pa sa barangay. Okay ka lang ba? Tanong ni Mariel habang naglalakad papalapit sa binata. Nilingon ng binata si Mariel na may pag-aalalang tanong sa kanyang mga mata. Oo, salamat sa'yo. Yun nga lang, mukhang naipit yata ako. Tumingin si Mariel sa mukha ng binata at nakita ang mga pasa sa kanyang pisngi. Ang sama naman nila. Bulong ni Mariel na puno ng galit sa mga tambay. Tumawa naman ang binata. Hindi, ayos lang. Salamat ulit. Akmang aalis na ang binata nang bigla siyang hawakan ni Mariel sa kamay at hinila papunta sa bahay nila. Hindi umangal ang binata at sumunod na lamang kay Mariel. Gagamutin kita, baka magka-infection ka pa, sabi ni Mariel at pinapasok ang binata sa bahay nila. O anak, sino naman yan? Tanong ni Linda, nakalalabas mula sa kusina ng kanilang munting bahay. Napagtripan po ng tambay sa unahan, mama. Gagamutin ko lang siya saglit bago papalisin. Sambit naman ni Mariel. Ganun ba? O sige, bilisan mo. Pasabayin mo na rin na kumain ng tanghalian dito. Nang biglang, pwede ko po bang pakasalan ng anak nyo? Biglang sabi ng lalaki. Napaubo naman si Linda sa biglaang sabi ng binata. Pati si Mariel ay muntik nang mahulog mula sa plastic na inuupuan niya dahil sa sinabi ng lalaking niligtas niya. Abay, hindi dapat ako ang tanungin mo riyan, iho. Ang gwapo mo at mukha kang mayaman. Kung tunay ang intensyon mo sa anak ko, hindi kita pipigilan. O siya, maghahanda na ako ng pagkain. Teka, ano nga ulit ang pangalan mo? Isang ngiti ang pinakawala ng binata. Felix po, Felix Sandoval. Pakakasalan ko po ang anak nyo kapag nagkita ulit kami. Dagdag nito. Sinong niloloko mo? Hindi mo nga ako kilala eh. Natatawang sabi naman ni Mariel. May dinukot si Felix sa bulsa at inilagay sa kamay ni Mariel. Isang promise ring na may diamond designs. Totoong diamond. Pakakasalan kita sa ayaw at gusto mo. May ngiting sabi ni Felix. Hindi makapaniwala si Mariel na nakalimutan niya ang tungkol sa lalaking nagbigay sa kanya ng kamanghamanghang pagkikita. Ang lalaking akala niya ay nagbibiro at hindi na nga niya makikita. Si Felix pala yun. Anak, may problema ba? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Linda sa anak. Hindi sumagot si Mariel. Mabilis na niyakap ang ina. Humagulgol siya ng iyak. Nagkamali siya. Nagkamali siya ng ginawa. Hindi dapat siya tumakas. Hindi niya dapat itinakas ang anak nila ni Felix dahil hindi naman pala nagkataon ang pagkikita nila. Nagkita at nagkakilala na nga sila noon pa. Mama, nagkamali po ako. Gumawa ako ng mali. Napagsisisihan ko, I'm sorry. Umiiyak na bulong ni Mariel. Alam ko anak, alam ko. At kahit kailan hindi pagkakamali ang ginawa mo, pinili mo ang desisyon na gagawin ng kahit sino mang ina na nagpapahalaga sa kanilang mga anak. May ngiting sabi ni Linda, saka humiwalay. Mula sa pagkakayakap ng anak, pinahiran niya ang mga luha sa mata nito. Anong ibig sabihin na alam nyo? Nagtatakang tanong ni Mariel. Tumingin si Linda sa labas ng binata ng munti nilang bahay. Hapon na pero malayo pang gabi. Nanlaki ang mata ni Mariel nang maaninag sa labas ng bintana ang pagdating ni Felix. Papunta na ito sa kinaroroonan nila. Anak kita. Hindi maaaring hindi ko malaman lahat ng nangyayari sa iyo habang wala ako sa tabi mo. Si Felix mismo ang lumapit sa akin para magbigay ng impormasyon
sa kalagayan mo tuwing linggo sa syudad. Napaiyak naman si Mariel sa nalaman. Mariel? Rinig niya sa boses ni Felix mula sa pinto ng bahay. Mabilis na pinahira ni Mariel ang luha sa mga mata niya. Nandito ka na pala, sabi ni Mariel saka tinignan si Felix na tila nahihiya. Tumalima si Felix at lumapit sa kanya. May kasamang ngiti ang kanyang mga labi. Oo, narito ako para sa'yo, para sa inyo. Nag-aalala ako sa inyong dalawa. Tumalikod si Mariel, hindi makatingin sa mata ni Felix. Pasensya na kung pinag-alala kita tungkol sa anak natin. Hinaplos ni Felix ang kanyang braso, naghahatid ng kakaibang kahulugan ng damdamin. Mariel, hindi kita gustong takutin. Alam kong mahal mo si Caleb at handa kang gawin ang lahat para sa kanya. Ganon din ako at wala akong balak na ilayo siya sa'yo. Alam ko na natatakot kang mawalay kay Caleb pero hindi mo kailangang mag-isa sa mga pagsubok na ito. Gusto kong maging bahagi ng buhay ni Caleb at ng buhay mo, sabi ni Felix, puno ng pag-asa sa kanyang boses. Hindi mapigilang mapaluha na naman ni Mariel. Nangingibabaw ang kanyang damdamin sa mga nangyayari. Pasensya na Felix, hindi ko alam kung paano ka harapin at ang lahat ng mga nangyayari. Lumapit si Felix kay Mariel at pinaharap sa kanya. Hinawakan niya ang mga kamay ni Mariel at itinigil ang mga luha sa kanyang mga mata. Kinalimutan mo na ba talaga ako? 9 years lang yun ah. Umiling-iling naman si Mariel. Pinibiro mo lang ako noon kaya sinawalang bahala ko nang nangyari. Hindi ko naman nakakalain na magkikita tayo ulit at sa ganitong sitwasyon ko pa naaalala lahat-lahat. Tsaka para ka naman kasing sira. Bigla-bigla ka na lang sumulpot sa harapan ko at sinabing bubuntisin mo ko. Hindi mo na kailangan na problemahin ang mga nangyari. Nakaplano na lahat. Simula nung tinulungan mo ko mula sa mga tambay. Ngayon wala nang atrasan to Mariel. Gusto kitang makasama habang buhay. Corny man sa iba, pero ikaw, ang love at first sight ko. Pakakasalan kita, sa ayaw at sa gusto mo. Dagdag nga ni Felix. Napatawa naman si Mariel at mabilis na niyakap si Felix. Para siyang nananaginip, at kung panaginip man ito, ay ayaw na nga niyang magising pa. Sa isang umaga sumakay si Mariel sa kanyang sasakyan at puno ng kaginhawaan sa kanyang dibdib. Bawat hakbang, tila nagpapalakas ng kanyang loob. Sa pagdating niya sa building ng kumpanya ni Felix, kinabahan si Mariel ng husto sa di malamang dahilan. Huminga siya ng malalim at suminghap ng bahagya. Tinungo niya ang opisina ni Felix at napakunot ang noo. Nang wala siyang makitang ibang empleyado maliban sa guard, pumasok si Mariel sa opisina ni Felix at bumungad sa kanya ang napakaraming tao. Hello, Ma'am Mariel! Masaya at excited na bungad ng sekretarya ni Felix. Hindi naman agad nakapagsalita si Mariel. Napansin niya agad na ang buong opisina ay nagkakagulo na at nakita niyang may mga nagsusulat ng mga signages at iba't ibang dekorasyon na puno ng kulay. Ayos lang ba sa'yo na ako ang maging designer ng wedding gown mo? Or other dresses? Napakunot ng noo si Mariel sa kakaibang tanong ng sekretarya. Tinuro nito ang likuran niya, kaya lumingon siya. Nakita niya si Felix na hawak ang isang maliit na kahon na may kasamang singsing. At ito, ang singsing na binigay niya dati, ang kanilang promise ring. Napalunok si Mariel sa gulat at uminit ang kanyang mga pisngi. Anong kalokohan to? Bulong ni Mariel, puno ng kaba sa kanyang boses. Umupo si Felix sa harap niya at iniabot ang singsing. Mariel, gusto kong maging pamilya tayo ng buo. Gusto kong magkaroon tayo ng pangakong masigit pa sa mga nararamdaman natin ngayon. Gusto kong bumuo ng malaking pamilya kasama ka. Napaupo si Mariel nang may luha sa kanyang mga mata sa tanong na lumabas sa labi ni Felix. Mariel, will you please marry me? Sa sandaling yon, tila ba huminto ang mundo.
Nang makita niya ang lahat ng tao sa paligid pati na ang kanyang anak na nasa kandungan ni Yaya Belen at ang kanyang ina na puno ng ngiti. Akala ko, hindi mo na ako tatanungin pa. Naiiyak na sabi ni Mariel sabay tawa. Nagpatuloy ang mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit ito'y may halong kasiyahan at pag-asa. Yes, Felix, pakakasalan kita. Yes! Pinatayo ni Mariel si Felix at isinuot na nga ni Felix ang singsing na kasyang-kasya at talagang parang customized para kay Mariel. Ang mga empleyado ay nagsisigawan sa tuwa, nagpapalakpakan habang ang opisina ay puno ng ingay. Hinawakan ni Felix ang mukha ni Mariel at hinalikan nito sa labi. Gumanti rin si Mariel na siyang mas nagpaingay sa mga tao sa loob ng opisina. Isang bagong yugto ng buhay ang muling nagbukas kay Mariel at sa pagkakataong to ay hindi lang ito tungkol sa kanya. Tungkol ito sa magiging pamilya niya. Kailanman ay hindi sinuko ni Mariel ang dignidad niya. Hindi hinayaan ni Felix na mawala ang dignidad ni Mariel sa plano niya. Ganoon niya ito kamahal. Handa si Mariel na lampasan ang lahat. Nang pagsubok lalo na ngayon, alam niya sa sarili na hinding-hindi siya nag-iisa. Napakahirap ring maging ina pero hindi ito magiging mahirap kung may mga taong nakasuporta at nagmamahal sa isang ina. Lalo, lahat ng pagsubok ay malalampasan kapag gustong lampasan. Kailangan nito ng dasal, pero mas kailangan nito ng tiwala sa sarili at determinasyon na makahakbang, paharap at hindi pabalik. Makalipas nga lang ang 3 buwan na mabilisang pagpe-prepare, nagpakasal na nga rin silang dalawa. Dahil ano pa bang hinihintay nila? Meron na nga silang Caleb. Sobrang saya nga nila pagkatapos nun. May mga pagsubok silang nararanasan, pero ang mahalaga, nagiging sentro ng kanilang relasyon ng Diyos. Dahil yun nga ang pinangako nila mismo sa altar nang ikinasal sila at isinigaw na nga ng pari na officially Mr. and Mrs. na nga sila. Pinanindigan nila yon dahil in sickness and in health, for richer or for poorer, magkasama nga sila. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nina Felix at Mariel. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang. Ít nhất tạm thời thì phần thưởng trao cho ta cảm giác hài lòng và dịu cơn thèm muốn. Thứ nhì, phần thưởng dạy ta biết hành động như thế nào thì đáng ghi nhớ trong tương lai. Não bạn là một máy dò phần thưởng. Khi bạn bước ra đời, hệ thần kinh cảm giác của bạn liên tục dò tìm xem hành động nào sẽ thỏa mãn các khát vọng và đem tới niềm vui. Các thích thú và thất vọng là một phần của cơ chế phản hồi giúp não bạn phân biệt được hành vi hữu dụng và hành vi vô ích. Phần thưởng có vai trò kết thúc vòng lặp phản hồi và hoàn tất một chu kỳ thói quen. Nếu một hành vi cho thấy nó không đủ hiệu dụng trong bất kỳ bước nào của 4 giai đoạn, nó sẽ không trở thành một thói quen. Loại bỏ đi tín hiệu thì thói quen của bạn không bao giờ bắt đầu hình thành. Giảm bớt cơn thèm muốn, bạn không bao giờ có đủ động lực để hành động. Hoặc giả làm cho hành vi trở nên khó khăn thì bạn không thể thực hiện nó được. Và cuối cùng, nếu phần thưởng không đủ sức thỏa mãn cơn thèm muốn, bạn sẽ không có lý do để lặp lại hành động ấy trong tương lai. Thiếu 3 bước đầu tiên, hành vi sẽ không xảy ra. Thiếu cả 4, hành vi sẽ không lặp lại. Tóm lại, tín hiệu kích hoạt cơn thèm muốn, từ đó làm cho động lực phản hồi dẫn đến phần thưởng sẽ thỏa mãn thèm khát. Và sau cùng sẽ tạo nên liên kết tín hiệu. Cùng với nhau, 4 bước này hợp thành một vòng lặp phản hồi của hệ thần kinh, tín hiệu, cơn thèm muốn. Tín hiệu, cơn thèm muốn, phản hồi và phần thưởng. 4 giai đoạn của thói quen được mô tả rõ ràng nhất bằng vòng lặp phản hồi. Chúng tạo nên một chu kỳ khép kín bất tận xoay quanh mỗi khoảnh khắc trong đời bạn. Vòng lặp thói quen này liên tục dò quét môi trường sống, đưa ra dự đoán điều xảy ra tiếp theo, thử nghiệm và phản hồi khác nhau, và học tập từ kết quả. Phản hồi, phần thưởng, tín hiệu, cơn thèm muốn, phản hồi chính là vòng lặp này giúp tạo nên các thói quen tự động. Vòng chu kỳ này được gọi là vòng lặp thói quen. Quy trình 4 bước này không phải là thi thoảng mới xảy ra, thay vì nó là một vòng lặp phản hồi vô tận luôn. Vận động không ngừng xoay quanh mỗi khoảnh khắc trong
đời sống của ta, kể cả ngay lúc này. Bộ não liên tục quét qua môi trường, dự đoán điều sắp xảy ra, thử nghiệm các phản ứng khác nhau và học tập từ kết quả. Toàn bộ quy trình này hoàn tất chỉ trong tích tắc của giây, và ta sử dụng quy trình lặp lại đi lặp lại này mà không nhận ra mọi thứ xung quanh được gói ghém vào trong khoảnh khắc trước đó. Chúng ta có thể chia 4 bước này thành 2 pha chính: pha vấn đề và pha giải pháp. Pha vấn đề bao gồm tín hiệu và cơn thèm muốn, và đó khi làm bạn nhận ra có một cái gì đó cần thay đổi. Pha giải pháp bao gồm phần phản hồi và phần thưởng, và đó là khi bạn bắt đầu hành động và đạt thay đổi mong muốn. Pha vấn đề, pha tín hiệu, cơn thèm muốn, pha giải pháp, phản hồi và thưởng. Mọi hành vi đều được thúc đẩy bằng một khao khát giải quyết vấn đề. Đôi khi vấn đề có thể là bạn nhận ra tốt và muốn đạt được, đôi khi vấn đề lại đang bị đau ở đâu đấy và làm dịu cơn đau. Dù là giải kiểu nào thì mục đích của mọi thói quen đều muốn giải quyết vấn đề bạn đang gặp phải. Trong bảng ở trang tiếp theo, bạn có thể xem một ví dụ của các vấn đề này. Hãy tưởng tượng bạn bước vào một căn phòng tối mò mẫm với ông tắc đèn. Bạn thực thi thói quen đơn giản này nhiều lần đến mức nó xảy ra không cần suy nghĩ. Bạn đi qua 4 giai đoạn chỉ trong một phần nhỏ của giây, thôi thúc hành động ập tới không cần suy nghĩ. Khi đã trưởng thành, ta hiếm khi nhận ra các thói quen đang vận đúng trọng thành trong cuộc sống của mình. Phần đông chúng ta không hề suy nghĩ lại những chuyện mình đã thắt dây giày trong một buổi sáng, hay đắn đo xem rút dây điện máy nướng, hay sau khi sử dụng, hay lúc nào thay đồ thoải mái thì đi làm về. Sau hàng thập kỷ việc lập trình tinh thần, chúng ta vận động lẻn vào các mô hình suy nghĩ và hành động này. Pha vấn đề, tín hiệu, điện thoại, rung tin nhắn. Bạn đang trả lời mail, cơn thèm muốn đọc tin. Bạn bắt đầu cảm thấy căng thẳng, quá tải, công việc, bạn muốn kiểm soát. Pha giải pháp, bạn cần lên ghế điện thoại, lên đọc tin. Pha phần thưởng, bạn mong muốn đọc tin nhắn, hành động cầm lấy điện thoại, dây kết tín hiệu, chuông báo, có điện thoại.